News Headlines. Agawan sa West Philippine Sea, hindi matapos-tapos. Bilang ng mga nagugutom, dumarami na. King Charles III na-diagnose sa sakit na cancer. Weather updates, aalamin dito lamang yan sa programang hatid sa inyo ay mga bago at makabuluhang balita. Balitang maaasahan, balitang walang kinikilingan at pawang katotohanan lamang. Ito ang NU News Update. Magandang araw! Ako si Benjamin Martes. Ako naman si Ken Rojas. Mga umatikabong balita ang hatid namin ngayon. Sigalot sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi matapos-tapos. Ito ay nang banggain ng Chinese vessel ang dalawang banto ng Pilipinas noong nakaraang Oktubre noong nakaraang taon. Narito si Marcus para sa karagdagang detalye ng mga balita. Marcus. Tama ka dyan, Babylin. Hanggang ngayon ay patuloy ang agawan sa teritoryo ng dalawang bansa. Ayon sa lathala ng National Task Force sa West Philippine Sea ay binangga ng Chinese vessel na CCGV 5203 ang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines na Unayza Mayo 2 sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng rotational at resupply mission ang nasasabing barko. Bukod dito ay sinalpok din ng Chinese Maritime Militia vessel na CMMV 00003 ang Philippine Coast Guard vessel na MRRV 4409. Ayon pa sa task force, ang binangga na ito ay ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay patunay lamang na binabaliwala ng China ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, COLREGS o Convention of the International Regulation for Preventing Collisions, at C ang orbital reward. Ang usapang ito ay pagitan ng dalawang bansa umabot na rin sa Indonesia na talakayin at ayon pa sa task force, ang pagbangga na ito ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay patunay lamang na binabaliwala ng China ang UN Clause o United Nations Convention on the Law of the Sea, COLREGS o the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, at ang arbitral reward. Ang usaping ito ay pagitan ng dalawang bansa ay umabot na rin sa Indonesia ng talakayan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isang pagtitipon ng mga diplomat at estudyante sa Jakarta. Ako po si Marcos Garalza, nag-uulat para sa NU News Update. Samantala, nagbigay ng pahayag ang Pangulong Marcos na dedepensahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit ito ay dadaanin sa maayos na pakikipagpulong sa kabilang bansa. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Ano kaya magandang solusyon dyan, partner? Sana naman ay matapos lang ang agawan at magkasalinan ng dalawang bansa sa isapinan. Totoo yan, partner. Samantala, dadako naman tayo sa ibang pang maganapan sa ibang panig ng mundo. Makalipas ang ilang minuto, magbabalik dito lang yan sa NU News Update. Drugs take you to the hell disguised as heaven. Huwag mong subukan, masisira buhay mo. Ang GHI o Global Health Index ay naglabas ng mga listahan ng mga bansang nabibilang sa pinakanakakaranas ng kahirapan at tagutom sa buong mundo. Ayon sa World Food Program, tinatayang aabot sa 783 bilyong katao ang nahaharap sa matinding gutom. Mga sanhi at iba pang detalye ating alamin sa ulat ni Althea. Ang salungatan, ang krisis sa klima at ang pagtaas sa mga gastos ay nagtutulak sa pandaigdigang krisis sa pagkain. Ang salungatan ang numero 1 dahilan, sinisira nito ang mga kalsada at gusali. Pinipilit ang mga tao na umalis sa kanilang mga tahanan, nagtutulak ng inflation at pinuputol ang akses ng mga tao sa mga pamilihan na lahat ay nagtutulak sa mga komunidad sa gutom.
Ang kagutuman naman ay maaaring magdulot ng kaguluhan habang ang mga tao na ay nagpoprotesta sa mataas sa presyo o nakikipagkompetensya sa kakaunting mapagkukunan. Kasabay nito, ang mga kaganapan sa matinding panahon ay nagiging mas madalas at matindi. Samantala, upang tulungan ang mga taong naapektuhan ng salungatan at mga emerhensya sa klima, ang UN World Food Program ay naghahatid ng agarang tulong sa pagkain, pati na rin ang mga pangmatagalang solusyon na tumutugon sa mga pangunahing sanhi ng kagutuman. Breaking news! Nabalot ng buhangin at nagkulay orange ang paligid ng Xinjiang, China dahil sa makapal na sandstorm nitong February 19 ngayong taon. Dahil dito, pinagbawal muna ang pagbiyahe sa labas ng mga syudad. Ang ilan sa mga sasakyan ay nabasag ang mga windshield at salamin dahil sa tindi at lakas ng hangin. Kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag ang Buckingham Palace ng balitang si King Charles III ay diagnosed sa sakit na cancer. Sumasailalim na ang hari sa kanyang regular na gamutan kung saan ang mga doktor na rin na nagpayo sa kanya na ipagpaliban muna ang public-facing duties. Ayon din sa palasyo, mismong haring Nadine ang nagdesisyon na isapubliko ang kanyang kalagayan. Ito ay ang pag-asang makatulong sa pag-unawa ng mga tao sa lahat ng individual sa buong mundo, na apektado rin ng sakit na kanser at para mapigilan na rin ang mga haka-haka at espekulasyon. Matatandaang naging hari si King Charles III matapos pumanaw ang kanyang ina na si Queen Elizabeth sa edad na 96 years old. Lagay ng panahon ngayon ating alamin matapos lamang ang ilang segundo. Lagay ng panahon ating alamin. Nag-aapekto ang hilagang silangang hanging amihan sa kalakhan ng hilagang Luzon. Ang mga esterlies naman ay nagdudulot ng epekto sa silangang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, Lawag, Baguio, Pampanga, Tagaytay, Lipa, Puerto Princesa, Metro Cebu, Cagayan de Oro, Valencia at Zamboanga ay nakararanas ng light to moderate. Moderate sa Tuguegarao City at moderate to strong chance of rain naman sa Metro Davao, Tacloban at Legazpi City. Ayon naman sa Pag-asa, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang klima sa Baguio City noong nakaraang buwan ng Enero. Ang City of Pines ay nagtala ng 9.8 degrees Celsius noong Sabado bandang alas 6:30 ng umaga. Ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong taon. Ito ay lumampas sa 10.8 degrees Celsius na naunang naitala sa BSU La Trinidad sa Benguet Province noong January 17. Samantala, sumikat ang araw bandang alas 6:20 ng umaga kanina at inaasahang lulubog mamayang alas 6:01 ng hapon. Ako po si Joel Alido, ang laging payo para sa lahat, maging alerto, mapagmatsyag upang ang lahat ay ligtas. Lagi lamang umantabay sa ating programang hatid sa inyo ay mga bago at makabulahang balita. Balitang maaasahan, balitang walang kinikilingan at pawang katotohanan. Ako po si Babylyn Barte. Ako naman si Joel Alido. Ako naman si Kent Rojas. At ako si Althea Zolata. Ako po si Marcos Garalza, nag-uulat para sa NU News Update.